Magandang araw po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ng ating pag-asa ay langit at buhay na walang hanggan. Isa pong mapagpalang araw. Bago po tayo dadako sa ating topic na paano pumunta dito sa Japan, is magbigay muna ako sa inyo ng kaunting verse para po sa ating Panginoon, upang may alam po tayo kahit kunti sa salita ng Diyos. Ito po. Ang sinabi niya po sa John 14 verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Nang sinabi ni Jesus na hihingi siya sa Ama ng isang manlalaban upang ipadala sa atin. Bakit ba hilingin ito ni Jesus? Bakit niya kailangan? Kasi nga, punta tayo sa verse 26, sa John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all these things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Na upang magpapaalala sa atin sa lahat ng mga binigkas o iniwang mga salita ni Jesus para sa atin. Ano po ba yun? The fulfillment of the parables, the fulfillment of revelations. Paano nga ba nangyari ang mga bagay na ito? Sa susunod po na video, gagawan po natin yan kung paano ito nangyari. Basta't inuna na ni Jesus na kung mangyari ang mga bagay na ito. John 14 verse 29. Sa 29, and now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Na inuna niya ito sinabi, ang mga parables, ang mga revelations, ang kanyang iniwan na mga secrets of the kingdom of heaven, na kung mangyari ang mga bagay na ito, dapat tayong maniwala sa Kanya. Dahil nga ang Diyos panahon ay gusto na niyang bawiin ang Kanyang people. But His people is cannot ready. Kaya umalis ulit ang Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, the fulfillment of this parable and revelation is already na andito na. Ngayon pa ba tayo manghihina? Ngayon pa ba tayo aayaw? Andito na yung salita, andito na yung words, andito na yun. Lahat 2,000 years ago from Jesus hanggang sa ating panahon. Be brave. Sa susunod po natin video, gawan po natin yan. Amen. So ngayon, dadako na tayo doon sa ating topic na paano nga ba makapunta dito sa Japan. Guys, mga kapatid, sa dati, nag-search lang kami ng gusto kasi namin makapunta ng Japan. Nangangarap din katulad nyo. Kaya may nag-imbita lang sa akin na mag-aral ng Japanese kasi nga doon kami nagsimula sa Davao sa PNTC. Nag-aral kami doon. I think 4 months. 3 months to 4 months, ganon. Pero ayun nga, nabawal yung PNTC. Nahinayang kami, bakit nga ganun? Kasi nga, maraming nagreklamo doon, kaya na-van sila dito sa Japan. Kaya no choice kami, pupunta na lang kami ng Manila. Pagdating namin ng Manila, naghanap ulit kami ng agency, paano makapunta dito sa Japan. And then, sakto na may selection ng Japanese na satcho na kung sino yung gusto dito, mag-select sila, baka mapili tayo. Yun, ganun yung mga sinabi namin dati. Sige, punta tayo dun. Tayo pa ba? May kunting vocabs naman kami nun. Kunti lang. Talagang hindi namin maintindihan yung Japanese. Oo. Yung vocabs namin, mabilang lang.
Mm. Then, ayun nga, pray lang talaga. Yun yung sinasabi ko sa inyo. The secret. Pray. Tutulungan tayo ng Panginoon para dyan. And then, ayun. Wala pa kami mga process na papel nun ha. Basta, ang kinuha lang namin is yung mga passport lang, mga ganun lang na mga papel. Ayun nga, pumunta na kami tapos sakto sinabi ng amo na, Jonathan, nanginginig-nginig ako ngayon. Lolo. Tapos, alam niyo, hindi ako masyado makasalita. Ang sa akin lang, minimorize ko lang yung Japanese. Hindi na ako makakaiwa, hindi na ako makabalik ng salita sa kanila. Kasi nga, nanginginig talaga ako. Nakakatakot kayo humarap sa mga Japanese, lalo na pag first time mo. Then ayun, sa awa ng Panginoon, mga higit 10 ata kami or higit 20. Tatlo kami napili. Pero yung isa, dalawa lang talaga kami napili, pero nag-select pa ng isa para pag may mabawal sa amin sa medical na hindi makapasa, is yung isa yung papalit. Pero sa awa ng Panginoon, walang nag-ano sa amin, kaya kawawa din yung isa. Mahirap makapunta dito, guys. Pray. Then, ayun. Napili na kami dalawa, no? Pagpunta namin doon sa agency, yun na nga, pinapapasa na kami ng mga passport, dinadanda na namin pinasa. Habang pinasa namin yun, pinapaaral pa kami ng 2 months. Ayun, nag-memorize na kami kasi papasok na nga kami sa ibang bansa. Reading na kami, patay. 4 months na lang, pre, alis na tayo. Excited na kami nun. Ayun nga, nag-process na kami ng mga papel. Ayusin nyo lang talaga yung medical nyo. Yung mata, yung sa tenga nyo, yung pandinig, mga sa heart. Then, yung kanji, wag nyo nang masyado yung i-master kasi hindi nyo din naman masyado magagamit dito. Kaiwa talaga yung pinaka dito. Pag marunong ka magkaiwa, maganda. Kasi kahit anong gagawin mo dito, magagawa mo. Sabihin mo, watashi wa impitsu desu. Huwag kayong maingay kung ano ibig sabihin nun. Ganun ha. Kasi ganun yung Japanese namin dati nung nag-aaral pa kami. Then, ayun nga, habang patapos na yung pag-aaral namin pangalawang pag-aaral namin ng 2 months. Wala, ready na kami pupunta dito. Kasi nga, dream comes true, laban Japan. Ayun, pagkatapos nun, nag-medical na. Pangalawa kami nag-medical na. Nag-medical ulit kami nun. Tapos, nakapasa naman. So, ayun na. Ang unang medical is bago ka pa pag-select mo. Tapos, bago kayo aalis ng bansa, mag-medical ulit. Ganon yun dito. Katapos nun, mga days na lang, ayun, nagpasa na kami sa lahat ng namin, requirements. Marunong na din konti ng Japanese, konti lang talaga, mga 5% or 10%. Ayun, nakaraos. Tapos nun, pagdating namin dito, nag-flight na kami. Wala talaga kami. Magsasalita yung nasa labas, hindi namin alam anong sinasabi. Panay tulak kami, ikaw na lang magsalita dyan, pre. Ikaw na lang. Sa amin, picture lang. Maganda yung mga tanawin dito kisa sa atin. Pero, alam kong gaganda yung sa atin kasi nga, yung government natin nagsumikap na mabago ang ating bayan. Ano pa ba yung may pagmalaki natin? Sa buong mundo, wala. Kundi, mapa-improve ang ating bayan. Kung paano ito aangat ang ating bayan, ganun din ang tingin
ng buong mundo sa mga people na andyan. Ganun. Dito ko lang yun nalaman lahat. Na napaka-importante pala na kung advance ang ating bansa, malaki din palang tingin nila sa atin. At yun, pagdating mo dito, yung per sahod mo, excited ka na, makapadala na ako, makaipon na ako, ganun. Basta pag andito na kayo, huwag nyo iwala yung ipon. Kasi baka uwi kayo na wala rin. Kawawa kayo. Kayo pa naman ang naghirap, tapos ipapadala nyo lang lahat doon. Manage your money. I-manage nyo lahat. Yang sa Pilipinas, pag ipapadala nyo yung lahat ng pera nyo, pag uwi nyo, wala na yan kahit ano. Katiting. Kung meron man, wala. Hindi yan makapahappy sa inyo. Kaya't ikaw mismo, kung makapunta ka dito, kupit talaga. Ayusin mo pagdala yung pera mo. Kasi nasa uli yung pagsisisi, pag uwi mo wala kang pera, ganun-ganun ka na lang. Kaya, ingatan mo yung pera mo. So, yun. Pagdating ko naman dito, no, pagsakay namin ng train, hindi namin alam kasi iba yung train dito at saka sa atin. Yung train sa atin, di ba isang linya lang yan. Walang number dyan. Basta papunta ng Baclaran, papunta Bato ng Monumento, ganun lang yan sa atin eh. Dito wala. By number. Sa isang station, kumbaga sa isang monumento, kunwari, may papunta diyang Bulacan, may papuntang kahit saan. O nga, mga hanggang 6 ang number, magpili ka. So, kung maligaw ka dyan, tapos yung oras pa, binabantayan mo yung oras dito. Sa sunod, maggagawa pala ako ng video para dyan, para mapanood nyo, para masubaybayan nyo kung paano pala sumakay ng train sa Japan. Then, ayun nga. Pagkatapos nun, ano pa ba? Ang importante, pag bumibili ka sa store, dapat alam mo, magsalita kahit kunti lang. Or kung hindi ka marunong magsalita, lahat ng nakikita mong gusto mong bilhin, kunin mo. Tapos patungo ka na sa counter, wag ka na magsasalita. Yes ka na lang. Hi. Hi dito is yes. Hi. Ganun na lang. Huwag ka nang marami magsalita kasi alam mo naman na bago ka pa lang, hindi mo rin maintindihan kapag ka magsalita. Kaya ayun, ano pa ba? Dapat sa pagdating sa sakay ng bus, para hindi ka maiwan, tingnan mo yung time. Kasi mahalaga dito yung time. Pag maiwan ka ng isang bus, wala na, late ka na. Kasi matagal pa din yung isang bus na darating. Hindi gaya dyan sa atin na walang time, basta darating, yun na. Iba po dito. And then, pagkatapos po nun, about sa trabaho. Pagdating sa trabaho, medyo mahirap, pero pagting sweldo, bawing-bawi naman yung hirap. Makakaipon ka, makabili ka ng anong gusto mo, makakagawa ka rin ng bahay. So, hindi ko nataasin. Papakita ko pala sa inyo kung yung mga papel, kung ano yung mga papel ko pumunta dito sa Japan. Ganito, ito yung papel ko. Dami niya, no? Mga ano yan, mga book ko yan, no? Passport din nandito. Ito. Dami niyan. Di ba? Kompleto to, guys. Ito lahat yung requirements. Huwag niyong walain. Ilagay niyo sa ganito para hindi mawala lahat. Ganito po kadami ang requirements natin kung pupunta po kayo dito. Ito pa. Diploma. Sa PNTC namin na pag-aaral. Ito yan. Japanese school.
Ito pa. Napakarami. Ito yung pirmahan na sa mga contract. Sobrang dami oh. No? Ito yung copy namin sa contract. Tapos ito naman yung ipapakita mo na pwede ka na mo enter dito sa Japan. Ganito din yung sa atin ah. Basta marami. So, ganito din yung dadanasin nyo kapag gusto nyo pumunta dito. Excited guys. Makakita kayo ng sakura. Alam niyo ba yung sakura? Kapag kating sakura na time, pag mahulog yung dahon na yan, lilipad-lipad yan. Para kami yung mga tanga din. Habulin naman yun para magpicture lang. Oo, napakarami. Doon kami magpicture. Kapag nahuhulog yung dahon, doon kami magpicture. Then, sa snow, pag mag-snow, parang ano din kami, parang nahalata nga ng mga Japanese na sinabi na, ano ba to? Parang mga galing pa saan? Pero titingin lang yan sila. Para parang mag-enjoy na rin din sila pagtingin sa atin na kasi sa atin, walang snow dyan sa atin kaya sulit-sulitin talaga natin dito kasi dito lang natin yan mararanasan. Gawin nyo kung ano yung gustong gawin nyo dito. Huwag kayong pahiya-hiya. Mamaya wala na naman yun ang hiya. Hindi nyo din naman sila kakilala. Pag uwi nyo dyan sa inyo, may remembrance pa kayo, may putos ako ng ganito. At tatalon-talon ka dyan sa snow. Gagawa ka nung parang papit ng snow, ganun. Tapos picture. Then sketchboard. I-try nyo mag-sketchboard dito. I-try nyo hihiga-higa sa snow. Yung yung hindi pa siya ice. Yung pag-full pa lang. Kasi hindi yun didikit sa hindi yun magiging tubig, kundi snow pa talaga yun. Hindi pa siya tubig. Matubig siya kapag medyo mainitan, pero kapag napakalamig, maganda yun. Then ano pa ba? Punta kayo pag nandito na kayo, huwag niyong kalimutan yung Akihabara. Andun yung napakaraming gadgets. Mura pa. Akihabara. Yun yung pangalan ng lugar. At saka mawawala ba sa atin yung Mount Fuji? Punta kayo sa Mount Fuji, picture kayo dun, maganda dun. Marami kaming pinuntahan guys. Okinawa, nakapunta na rin. Pero mas maganda talaga yung Mount Fuji, napakalaki, napakalamig, ma-refresh ka dun. And then maganda yung pamalakad nila dito, yung mga police nila, secured ka. Hindi gaya sa atin, hindi natin inaanahan yung police din sa atin, kundi nakikita kasi natin yung ibang police sa atin, parang nag-abusado na. Parang malaki na yung tingin sa sarili. Kasi nga, naging police na, hawak ng batas. Hindi lahat may mga mabuting mga police. At yun pa, ano pa ba? Basta maraming sasakyan din dito na mga magaganda. Maganda din yung kwarto dito. Yung CR nila, sila na yung mag-ano sa inyo. Di ba sa atin, yung CR dyan sa atin is basa. Sa kanila hindi, dry. Dry yung CR dito. Pwede ka, pag malasing ka, kapag may mga lasinggero dito, pwede makahiga dyan sa CR. Oo. Kasi nga, malinis yung CR nila. Pwedeng mahigaan. Hindi basa. Ano ka dito? Mapapaisip ka na sana ganito yung bayan din namin. Pag andito kayo pero alam kong magagawa natin yan kasi nga yung ating pamahalaan nagsisikap talaga ng pagbabago.
Huwag niyo kalimutan yung mahal niyo sa buhay. Baka hindi niyo rin pinapadalan. Padalan niyo para makakain ng pagkain, may allowance. Ibigay niyo yung love. Minsan, mapapaisip talaga kayo bakit sila magtawag pag sahod lang. Then, ayun nga, dapat i-contact nyo talaga yung mga parents nyo, family nyo. Kasi hindi nyo alam ano na nangyari doon. Malayo ka. Mabuti yung kinukumusta mo din sila. And basta mag-enjoy lang kayo dito para hindi kayo ma-stress, ma-boring. Bili kayo ng computer. Kagaya ko, bumili ako ng computer. Yan. Para naman may magamit tayo. And then, ang pinaka na-excited talaga ako dito sa Japan, yung manners ng mga tao. Talagang, ganun talaga sila. Kapag katatawid ng sasakyan, ng highway, tapos may sasakyan pa, pinapasalamatan nila yan. Yuyuko talaga yan sila. Salamat. Yung minsan, nagaganito na lang. Salamat. And then, yung manners ng, kumbaga pa, di ba sa atin minsan pag red light na, minsan magugupa yung mga sasakyan. Dito hindi. Kahit walang tatawid, kahit alam nilang walang tao, kahit alam nilang walang sasakyan, susunod talaga sila sa rules. Nag-i-stop sila. Yun nga, glory to God na nakapunta dito. At ito nga, sinasabi ko nga sa inyo kung ano yung na-realize namin dito, kung ano yung situation. Maganda dito. Pero pagdating sa trabaho, medyo higpit po sila. Pero nasa inyo yun kung magpapahigpit kayo. Dapat pag nasa katwiran kayo, nasa tama kayo, paglaban nyo. Dati na ano kami. Ganun nga kasi nga hindi rin kami marunong magkaiwa, pero ngayon na medyo may alam-alam na konti ng mga words, kayo nakapag conversation naman. At yun, kausapin nyo lang ng kausapin. So doon lang magtatapos. Maraming salamat. Magkano pala yung sahod sa Japan? Alam ko na nandyan sa inyo no? Ang sahod talaga dito sa Japan, mga nasa 80 plus, 100 plus. May mga, kung ikaw maswertihan ka ng company na malaki yung sahod, may mga overtime, tag 150,000 yung monthly mo. Depende yun sa kaisya. Kapag maano naman yung amo mo, yun nga, maliit. Kawawa. So, yun. May opinion na kayo. Punta na kayo dito. Then, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Alangan naman. Para naman marami na yung subscribers ko. Thank you. Amen.